Hi guys, Made of Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? We have here the Four of Swords, the Nine of Wands, the Ten of Wands, and the Strength card. Okay, so base sa mga barahan na to, pwedeng you will be recovering from problems, okay? Or pwedeng mag-chill ka muna sa mga responsibilities, or pwedeng sobrang na-stress ka, napagod ka, ganyan, na parang kailangan mo muna ng panahon para makarecover at ma-regain yung lakas mo. Okay? Kasi talagang pwedeng marami yung naging problema na dumating sa iyo, or marami yung mga responsibilidad na kailangan mong gawin, and parang nag-ano ka na dito na time out muna ako dyan, ayoko na, magpapahinga muna ako at magpapalakas. Okay, and then we have here the Six of Coins, the Eight of Coins, the Page of Wands, and the Star. Malaki yung chance no na pwedeng meron din kayong financial problem. Pwedeng nagkakaproblema nga kayo sa pagsustento or ganyan, or pagbigay ng pera, pagbigay ng mga pangangailangan. Parang kailangan kayo yung kumakayod dito, gumagawa ng lahat-lahat, habang yung partner ninyo, jowa ninyo, or person ninyo, pa-chill-chill lang. Parang nag-aantay lang ng grasya. So, pwedeng you will stop or parang take a break from these responsibilities na parang, teka lang, bakit parang palaging ako? Okay, ba't palaging ako yung nagbibigay? Hindi pa dapat give and take sa relationship na ito? Okay, so somehow, umaasa ka na gagawa din ng paraan yung person mo, hindi puro ikaw lang. Okay? And then we have here the Knight of Wands, the High Priestess, and the Knight of Coins. So, pwedeng in a way, uutakan mo or magpapaka-wise ka on how to deal with your person. Especially nga kung itong person mo ay fire sign, or kung yung person mo ay puro good times lang, yung puro pasarap lang sa buhay, or pwedeng may mga bisyo, ganyan, na pwedeng sa silent treatment mo din siya, kasi gusto mo nang gumawa siya ng paraan para, kumita din, or meron ding maibigay, kumbaga, ma-share sa relationship ninyo or sa financial problems ninyo, parang ganon. And then we have the Five of Coins, the Four of Coins. Pero, wala. You still feel abandoned, alone. Pwedeng wala siyang gawin. Pero pwedeng hindi siya kumikilos, girl. Okay? Kaya ikaw dito, you're holding on to your money, or pwedeng you're holding on to yourself, na parang you don't want to break down and lose yourself in the process. Okay? And then we have here the Fool. Kaya pwedeng dumating ka sa punto na wala ka ng pake, bahala ka na sa buhay mo, hindi kita papadalhan, hindi kita susuportahan. Lalong-lalo na kung yung mga pinapadalhan ninyo ng pera or binibigyan ninyo ng pera, hindi nyo pa naman asawa.
Lalo na kung able naman sila. Okay? So, parang you will reach a point na you don't care anymore. Parang bahala ka sa buhay mo. Ay, hindi kita parang responsibility. Ganyan. Okay? So, medyo specific po yung reading. So, kung hindi po ganito yung situation ninyo, ay hindi po para sa inyo ang reading na ito. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the 7 of Wands, the 3 of Swords, the 2 of Swords, and the 2 of Wands. Okay, so base sa mga barahan na to, parang medyo nagiging stubborn kayo dito or matigas yung ulo ninyo or nagmamatigas kayo na pwedeng may third party situation na nga or baka pwedeng kayo pa yung third party pero matigas talaga yung ulo ninyo. Ayaw nyong umalis doon sa sitwasyon na kahit na alam mo na wala naman itong magandang patutunguhan, somehow umaasa ka pa rin na maybe in the future, may magandang kahinatnan, kumbaga yung paghihirap mo or pagiging martir mo dito sa relationship na ito. Okay, and then we have here the 9 of Cups. Of course, you keep on waiting and waiting, hoping na this person will commit to you and will love you the way na mahal mo siya. Okay, pero it seems na mas mature ka kaysa sa taon to. Especially kung earth sign din yung person mo. Okay, may mga pangako naman siya na sinasabi sa'yo. Maybe ito yung mga pinanghahawakan mo. Ito yung mga inaantay mo na gawin niya, pero still third party ka pa rin or may third party pa rin, parang ganyan. Okay, and then we have here the 5 of Swords, the 7 of Coins, and the 10 of Swords. 5 of Swords, alam mong sinungaling siya, alam mo na mga pinagsasabi niya sa'yo, mga pinapangako niya sa'yo ay hindi totoo, and yet you hold on to it expecting na baka eventually it will come true. I just need to be patient and wait. Baka meron din mangyari. Pero ayun, it keeps piling up. Parang one problem after another. Okay, pwedeng lubog na lubog ka na dito sa problema, and yet patuloy ka pa rin kasi nga binanghahawakan mo yung mga pinagsasabi niya sa'yo na wala namang katotohanan. Okay, and then we have here the Ace of Cups and the Ace of Swords. Okay, there's a new beginning for you, but this new beginning is like may kaakibat to na parang kailangan mo munang magkaroon ng clarity. Kailangan mong malinawan sa kung ano yung dapat mo na gawin para dumating sa'yo itong new beginning na ito para sa'yo. Okay? 5 of Cups. Pero, nanghihinayang ka kasi. Hindi ko alam kung anong pinanghihinayangan mo. Nanghihinayang ka sa isang relationship na in the first place, hindi mo naman kawalan. Pwedeng sasabihin nyo, ilang taon na kayo. Pwedeng sasabihin nyo, ang dami mo nang na-invest. Pwedeng sasabihin nyo na mahal nyo kasi.
na baka what if, ganyan, hinihinayang kayo. Pero, ayun, parang sayang, kumbaga, na the more na umaasa kayo at nakastay kayo dyan sa relationship na yan, parang mas lalo ka pa na nadadrown, nalulunod sa kalungkutan. Okay? So, parang ang sinasabi, this is not the end for you. There is more for you. Okay? But hindi yung darating unless ma-realize mo, kumbaga, na hindi itong current person mo na ito yung tamang tao para sa'yo. Lalong-lalo na nga kung kayo yung third party. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Four of Coins, the Lovers, the Seven of Swords, and the Ten of Swords. Okay, so base sa mga barahan na to, pwedeng magiging mahigpit kayo or magiging nagger kayo or clingy kayo sa inyong person. Kasi itong person nyo na ito may ginawang kalukuhan and parang hindi nyo na siya pinagkakatiwalaan. Okay? Na pwedeng pagmulan ito ng mga problema. Okay? And then you have here the King of Swords, the Strength card, the Ace of Swords, and the Five of Cups. Malaki yung possibility na yung person ninyo ay air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. So, dahil sa pinaghihigpitan ninyo itong tao na to or nagiging nagger kayo sa tao na to, pwedeng makapagbitaw itong person ninyo ng mga masasakit na mga salita. Okay? Pero, ang nakikita ko is madadala ka lang din sa unting sorry lang niya, forgive mo na siya agad. Okay? Parang dali-dali niya makapagbitaw ng salita ng masasama. And then magsasorry siya sa'yo agad. And then papatawarin mo agad. Okay? Parang unting usap lang sa'yo, unting bola-bola lang, bumibigay ka kaagad. Pero deep inside, masakit pa rin, nandun pa rin. Okay? Kasi hindi nyo nare-resolve talaga yung totoong problem. Para sa kanya, pag nag-sorry na siya, tapos na. Ikaw, kahit na sinabi mo na, okay, tinatanggap ko yung sorry mo, deep inside, hindi ka pa rin okay. You need something more. Pero siya, tapos na siya. Tapos ayun, ulit-ulitin na naman niya. Ikaw naman, since hindi ka nakampante, nagiging insecure ka, mas nagiging clingy ka sa kanya, mas nagiging nagger ka sa kanya. So, ulit-ulit lang yung cycle ninyong na dalawa. Okay? And then we have here the Eight of Cups, the Four of Wands, and the Four of Swords. Eventually, merong isa sa inyo ang lalayo sa samahan na to or sa relationship na to. Kasi parang ang toxic na Parang gusto na parang time out muna. Pwedeng magpahinga muna. Ganyan, mag-relax muna. Nakakapagod na. Gusto mo nang umalis sa samahan na ito. Okay? And then we have here the Ten of Wands and the Seven of Cups. So, ayun nga. Ang daming problems. Ang bigat-bigat na burdens na nasa-set aside lang. Hindi na-address, hindi na ayos.
So, ikaw naman, pwedeng you are thinking of other options na dito. Or you are realizing na may iba ka pang choice. Hindi lang itong sitwasyon na ito. Okay? But we have here the moon. Which means na pinangungunahan ka dito ng takot mo. Or confused ka kasi. Or it's not very clear to you what is ahead. Kaya natatakot ka to make a choice, to do what you need to do. Okay? So, pwedeng magstay ka sa relationship na yan pa rin. But still, punong-puno ka pa rin dito ng doubts and fears. Hindi mo pa rin alam kung ano yung totoo na pwedeng nararamdaman niya para sa'yo, or kung ano yung future ninyo na dalawa, kung ano yung intention niya para sa'yo, parang ganyan. So, parang bulag ka dito dyan sa relationship na yan. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.